tayo? Kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa may kalayaan tayo ngayon na magbasa ng Bible. So, nung araw, hindi malaya ang mga tao magbasa ng Bible. Ipinagbabawal ang Bible. Ipinagbabawal ng Bible ng isang religious organization dahil malalaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan, si Jesus Christ lang ang way to the Father. Wala nang iba pa. Yun ang katotohanan. Siya lang ang tatawagin natin para makalapit tayo sa tatay natin. Kaya may mga tao nung mga 1100s, 1200s, no? Na ipinagbabawal ang Bible. Nang unang nagbawal ng Bible ay si Diocletian. Ipinagbawal niya ang Bible. After nun, ang nagbawal naman ng Bible ay nung year 920 AD. So, si Diocletian, gusto ko lang i-share sa inyo na pinapersecute niya ang mga Christians noon sa buong Roman Empire. Sakop noon ng Roman Empire ang Israel. Pati na yung kalapit na mga bayan or bansa. Tapos after ni Diocletian, nung year 920 AD, isa namang religious organization ang nagbawal sa Bible. Hindi ko papangalanan yung religious organization na yan. Kasi may mga itinatago sila tungkol sa salita ng Diyos. Meron silang in-incorporate sa kanilang religion na hindi naaangkop sa paniniwala natin kay Almighty Father. Kaya gusto nang itago yun. At nung yan yung year 920, banning the use of the Old Church Slavonic translation. Tapos, nung year 1234 AD, banning the ownership of Bible in any Roman language. Tapos, nung 1409, prohibition of translating the Bible into English. Severe restrictions on the ownership of vernacular Bibles were laid out in the name of... hindi ko napapangalanan. No? I-research na lang. Sila yung mga head ng religious organization. Kaya nila pinagbaban dahil the various bans and restrictions on vernacular Bibles focused on concerns that the laity, left to their own devices and apart from the direction of the clergy, would wrongly interpret the scriptures. Yun ang kanilang dahilan. Maging mali daw ang interpretation ng scripture or ng Bible. Pero nag-oppose si John Wycliffe na lahat ng mga believers or naniniwala kay Jesus Christ and the Almighty Father dapat available sa kanila ang Bible. Siya lang ang nakipaglaban para wag ipagbawal ang Bible. Kaya magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil yung kanyang salita, buhay, ang Holy Spirit, gumagawa para sa atin, kasama na si Jesus Christ at ang tatay natin, para makilala natin sila ng lubusan. At merong mga tao, atheist, ayaw nilang maniwala kay Almighty Father, na gusto nilang i-disprove ang Bible, gusto nilang i-disprove
si Jesus at ang Almighty, ang ating tatay, si Almighty Father. Pero, sa pagdi-disprove nila, sila ay naging Christian, naging followers of Christ. Example nun, pangalanan natin, i-search nyo si Lee Strobel. Nagagalit siya sa Bible, kay Almighty Father, hindi daw totoo yun, gawa lang daw ng tao. Si God, dahil takot ang tao, mamatay. So, dinidisprove niya ang Bible at siya ay hindi naniniwala kay Almighty Father. Pero, sa kaka-research niya, sa kaka-aral niya, siya ay naging follower of Christ. Kaya, gumagawa ang Holy Spirit sa atin, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, yung mga pangit na bagay, pinapaganda. Akala natin na pangit, pero, in the long run, yung result nun, maganda. Lahat nun ay para sa ikapupuri ng pangalan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Balik na tayo sa binabasa natin, ano? So, last time, we were reading the book of John, chapter 15. So, dito nakalagay na si Jesus ang true vine. No? Kaya sinabi ni Jesus na true vine kasi siya ang totoong vine. No? Kasi merong mga peke na vine. Kunya-kunyarian na vine. Kaya sinabi ni Jesus, advance ang isip ni Jesus, siya lang ang true vine. Siya lang at ang tatay natin ang gardener. At kung yung mga branches na hindi nagbubunga, pinuputol. At yung mga branches naman na bumubunga ay lalo pang pinuprune at nililinis nang sa ganon mas marami pang maging bunga. Alam na natin yung bunga, no? Yung bunga, yung fruits of the Holy Spirit, pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamahal kay Almighty Father, yung pinapanghawakan natin yung treasure, ang treasure natin, si Jesus Christ, si Almighty Father. Sila ang ating totoong treasure. Kaya kung treasure natin, si Almighty Father at si Jesus Christ, matututo tayong magmahal ng kapwa-tao. Magiging kapayapaan lagi ang dala-dala natin, hindi tayo mga away. Magkakaroon tayo ng peace of mind. At magiging masaya tayo. Kahit na magiging kontento tayo sa anumang binibigay sa atin ng tatay natin dahil hindi niya tayo pababayaan o tatalikuran dahil promise niya yon. Promise din ni Jesus yon. At tayo magiging pasyensyoso. At yung pakikitungo natin sa tao, magiging kind tayo, gentle. No? At lalo tayo magiging faithful, Almighty Father. Kakaroon tayo ng self-control. So pag naramdaman natin na nagagalit na tayo o nakakapagsalita tayo ng masama, alam na natin yon. Pinapaalalahanan tayo ng Holy Spirit. Yun ay pinadala ni Jesus Christ para sa atin. Para ipaalala sa atin ang kanyang mga salita. Saan nananahan ang tatay natin, tsaka si Jesus at ang Holy Spirit? Nasa puso natin. Sa ngayon at darating ang panahon na makikita natin in person si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Yung Holy Spirit talagang hindi natin siya makikita. Sa heaven, yung form niya, spirit siya pero holy. Ang makikita natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ, pero mararamdaman natin ang Holy Spirit, ang presence ng Holy Spirit na kasama ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. At para manatili tayong mamunga, manatili ang gawa natin ay tama, dapat ay manahan tayo or mag-remain tayo kay Jesus. Hindi tayo bibitaw. Dahil yung mga branches na hindi namumunga,
pinuputol yon ni Almighty Father at nahuhulog yon sa ground. Pag nahulog sa ground yon, nagda-dry yon, nawi-wither yon. At wala nang dapat nang gawin doon kundi maging panggatong na lang, no? At dadalhin yun sa sunugan, sa apoy para sunugin. Sinasabi din ni Jesus Christ na siya ay mahal ni Almighty Father at mahal din niya tayo. Mahal tayo ni Almighty Father, mahal din tayo ni Jesus Christ. Kaya manatili tayo sa pagmamahal ni Jesus Christ. At yung kanyang mga kautusan, yung kanyang katuruan ay susundin natin. Dahil puro tama ang ituturo sa atin ni Jesus Christ. The way to the Father, ang turo ni Jesus Christ. The way to our salvation, the way to get our inheritance. The way to the treasure. Ang treasure si Jesus Christ at si Almighty Father. Lagi kong reiterate yon. Lagi kong inuulit. Sila ang ating kayamanan. Dahil kung wala ang tatay natin at si Jesus Christ sa atin, wala tayong kwenta. We are nothing. At tinuturuan tayo ni Jesus na magmahal, mahalin natin ang kapwa-tao natin. Ang sabi ni Jesus, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. So, tinatawag niya tayong kaibigan, hindi na tayo tinatawag na mga servant, kaya tayo tinatawag na kaibigan dahil nire-reveal niya lahat sa atin kung ano ang plano ni Almighty Father para sa atin. Kung ano ang gawain ni Almighty Father, inire-reveal ni Jesus Christ. Kaya kaibigan niya ang turing sa atin, hindi na servant. So, ibinababa ni Jesus Christ ang sarili niya para maabot natin siya. Pag sinabing friend niya tayo, ibig sabihin mahal niya tayo, itinuturing niya tayong ka-level niya. Dahil lahat ng kanyang natutunan kay Almighty Father ay itinuturo niya sa atin. Hindi tayo ang pumili kay Jesus at kay Almighty Father. Sila ang pumili sa atin. Kaya wala tayong may pagmamalaki. At kung ano man ang hilingin natin sa pangalan ni Jesus Christ, ibibigay yon ng tatay natin. Kaya patuloy nating mahalin ang bawat isa. Kung mahal natin ang bawat isa, tahimik ang mundo, no? Walang magnanakaw, walang mag-aaway-away, walang mag-iinggitan, walang magchichismisan, walang mag-aagawan ng mga asawa, walang magnanakaw, magpapatayan. Ano pa ba yung mga ginagawa ng mga tao? Hindi magpapakalasing, no? Kasi kaya ka naglalasing dahil may problema ka. No? May mga bagay kang hindi matanggap sa sarili mo at sa ibang tao. Ngayon, kung mahal natin si Jesus Christ at mahal natin ang kapwa-tao natin, mamahalin din natin yung sarili natin, irerespeto natin ang sarili natin dahil tayo ay nirerespeto at pinamahal ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Mahal ang pagkakabili sa atin, ang kanyang dugo. Dugo niya, hindi siya nagkasala. So, mahal ang value natin. Huwag nating isipin na mababa ang value natin. Mahal ang value natin, pagkakabili sa atin. Kaya, bigyan natin ng pagpapahalaga yung pagbigay ni Jesus Christ ng buhay niya para sa atin, para tayo ay maligtas. Sinasabi rin dito ni Jesus,
pinapangunahan na niya na sabihin sa atin o binibigyan na tayo ng warning na ang mundo ay kaiinisan tayo dahil sa kanya. Kung siya ay kinainisan ng mundo, tayo rin kakainisan ng mundo. Dahil si Jesus Christ, hindi siya nakikiayon sa mundo, sa gawain ng mundo na to. So tayo, as followers of Christ, hindi rin tayo makikiayon sa mundo na to. Kaya kaiinisan tayo ng mundo na to. Kung si Jesus ay pinersecute, inaway, pinatay, binugbog, kung anong mga masasakit na salita ang sinabi sa kanya ng mga tao, kahit puro tama ang ginagawa niya, puro naayon sa salita ng Diyos ang ginagawa ni Jesus Christ, walang mali siyang ginawa, walang kahit sa bibig, wala siyang nisabing masama, pero inakusahan pa rin siya ng tao. Sinasabi na siya ay di ba naalala natin na nung nagpagaling siya ng mga tao, nung may nabuhay siya, binuhay siya ng mga patay, at saka yung pinagaling ng mga tao, ang sinabi sa kanya, at saka nung nagda-drive out siya ng demon, sinasabi ng mga ibang tao na kaya na siya nakakapag-drive ng demon ay dahil daw may demon si Jesus. Na alam naman natin hindi totoo. Kung si Jesus sasabihan ng ganon, tayo rin sasabihan ng ganon. Kaya maging handa tayo. Nung 1500s, maraming mga taong napatay, no? Nagkaroon ng witch hunt. May mga libro sila na sinusunog nung 1500s. Karamihan doon mga babae. Hindi lahat ng mga yon ay mga witch. Yung mga pinatay na yon. Sa mga pinatay na yon, nasa sa kanila ang Holy Spirit at gifts of the Holy Spirit meron sila, kaya sila nagpa-prophesy, nakakapagpagaling sila dahil nga sa Holy Spirit na padala ni Almighty Father at ni Jesus Christ. They spoke in different tongues. Ano pa ba yung ginagawa ng Holy Spirit? Nakakapag-interpret sila ng mga bagay-bagay. It's because of the Holy Spirit. Ngayon, may mga tao na natakot sa kanila, hindi sila kilala, kasi hindi nila kilala si Almighty Father at si Jesus Christ. Kaya ang ginawa nila, akala nila mga mangkukulam, akala nila demon-possessed, kaya sinunog nila. So yung mga tao na yon, yung mga babae na yon, may mga lalaki rin na habang sinusunog sila, nagpipray sila, pinapasalamatan nila si Almighty Father. They even spoke in different tongues while they were being killed in fire. So, ganon ang mga nangyayari. Pinapersecute ang mga tao. Mga followers of Christ. So, may warning na sa ating binigay si Jesus Christ. Kaya, minsan, sa trabaho ninyo, malalaman na Christian kayo. Minsan, sa school ninyo, malalaman na Christian kayo. Iba ang tingin nila sa inyo, iba ang trato nila sa inyo, nawiweirduhan sila sa inyo, hindi nila kayo maintindihan. Kung ano-anong chismis ang pinapakalat nila sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil napagdaanan na ni Jesus Christ yon. At marami na rin mga tao ang nakaranas na ng dinadanas natin as Christians. Pero ngayon, na sinishare natin ang salita ng Diyos, na ang kabutihan ni Almighty Father, wala nang dahilan ang mga tao para i-justify nila ang kanilang mga kamalian. Dahil dumating si Jesus Christ. If sabi ni Jesus Christ, if I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin, but now they have no excuse for their sin. Wala na silang excuse.
Dahil alam na kung ano ang mga kasalanan. So, pag alam na yung mga kasalanan, sinabi na natin sa mga tao, wala na excuse yung mga tao, kahit tayo, sa paggawa ng kasalanan. Kasi sasabihan, ay hindi namin alam. No? So, wala na tayong excuse. Alam na natin. Damay-damay na tayo. So, kung sino man ang galit kay Almighty Father, galit din kay Jesus Christ, galit din sila sa atin. Kasi hindi naman tayo greater sa Master natin. Sabi ni Jesus, if I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have sinned, and yet they have hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. So, walang dahilan, galit sila kay Jesus Christ, galit sila kay Almighty Father, at galit sila sa atin. Walang dahilan. Minsan magtataka kayo, no? Christian kayo. Ba't kayo nagagalit sa akin? Ang gigil na gigil sa akin yung tao na yun. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Naka-experience na ba kayo ng gano'n? Na gigil na gigil yung tao sa inyo, wala kang ginagawa, tahimik ka lang. Pero kinaiinisan ka. Yun ay dahil sa daladala natin si Jesus Christ. Dahil iba tayo. Daladala natin yung liwanag, yung light ni Jesus Christ na nasa sa atin. Kaya naiirita yung demon na nasa ibang tao pag nakikita nila tayo, kaya naiinis sila sa atin. Kaya wag tayong galala pag may mga naiinis sa atin. Intindihin natin. Wag tayong gaganti ng inis din, no? Ay, kaya siya, alam ko na kung ba't siya naiinis. Ganon, ha? Huwag tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao na, ay hindi, naiinis siya sa akin, kailangan makaganti ako. Hindi ganon, ha? Ayaw ni Jesus ng mga ganti-ganti. Dahil, ang vengeance is God's. Di ba sabi, vengeance is mine. Pero hindi naman natin ipagdadasal na, sana Lord, tupukin nyo sila. Hindi ganon, dahil pagmamahal pa rin ang gusto ni Almighty Father na sabihin natin sa tao. Ipakalat natin. Nang sa ganon, maging tunay tayong anak ni Almighty Father. Dahil puro pagmamahal ang pinapakalat ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father. At yung Holy Spirit ay nasa sa atin. Kung ang Holy Spirit ay nasa sa atin, ang Holy Spirit ang nagte-testify kay Almighty Father at kay Jesus, at tayo bilang followers ni Christ, magte-testify din tayo kung paano tayo binago ni Jesus Christ, kung paano yung kabutihan ni Jesus Christ ay nakita natin. So ito yung recap natin sa John chapter 15. Halos man ang lating oras. So, dito tayo sa John chapter 16. All this I have told you so that you will not fall away. Sinasabi ko sa inyo to para hindi kayo mawala. They will put you out of the synagogue. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. So, ito pa rin ay kadugtong ng pagwa-warning sa atin ni Jesus Christ na kaya niya tayo sinasabihan, binibigyan na tayo ng heads up, no? Na akala ng mga ibang tao, gumagawa sila ng pabor kay Jesus tsaka kay Almighty Father pag pinatay nila tayo or pag pinapersecute nila tayo. Akala nila tama ang kanilang ginagawa. Akala nila nakakabuti yon. They will do such things because they have not known the Father or me. Gagawin nila ang mga bagay na yon, ang saktan tayo, ang patayin tayo, indirectly, like kahit sa pagsasalita, nakakapatay ang salita, no?
Kasi hindi nila kilala si Almighty Father at hindi nila kilala si Jesus Christ. Hindi nila alam na puros pagmamahal ang gustong ipakalat ni Jesus Christ at ni Almighty Father. So yung time ng 1500s, may mga pinatay na mga mangkukulam doon. Allegedly, mga mangkukulam daw. Hindi kautusan ni Almighty Father yon dahil ayaw ni Almighty Father na may mga taong pinapatay. Kahit pasabihin nila na mangkukulam yon o hindi. Hindi kautusan ni Almighty Father, hindi yung katanggap-tanggap kay Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kaya nila ginagawa yon nung time ng 1600s, 1500s. Kahit nung 1800s, no? Ginagawa nila yon dahil nga hindi nila kilala si Almighty Father at si Jesus Christ. Kunyari sila ay in appearance, godly appearance nila, pero yung work nila hindi naman angkop sa kanilang ginagawa sa katuruan ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father. Dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. They having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Ito pa, no, sa ibang version. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Having a form of godliness but denying its power, and turn away from these. So kaya tayo nagko-quote ng Bible. Konektado ito sa sinasabi ni Jesus Christ dahil may mga tao na akala nila kautusan ni Almighty Father yun na manakit ng kapwa-tao. Hindi ganon. Denying the power. They have the form of godliness, but denying the power of God and denying its works. Kasi nga, hindi nila kilala si Almighty Father at si Jesus Christ. Kunyari lang nakilala nila. Pero hindi nila kilala. Ibang naghahari sa kanilang mga puso. Wala sa kanila ang Holy Spirit. Verse 4, I have told you this, so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. Sinasabi ko sa inyo to. Para pag dumating ang oras nila, maalala ninyo na binalaan ko na kayo, na binigyan ko na kayo ng warning tungkol sa kanila. Sabi ni Jesus, kaya wag tayong magugulat. Oh? Nagugulat pa kayo? Huwag tayong magugulat, no? Dahil binibigyan tayo ng warning ni Jesus. At kung nagulat man tayo, ibibigay natin kay Jesus yon lahat ng mga dinadala natin, mga heartaches and pains. Yun lang ang mga bagay na may offer natin kay Jesus, wala na iba. At accept ni Jesus yon, tanggap ni Jesus yun yung heartaches and pains natin. Willingly, He accepts it. Dahil siya ang gagawa ng paraan to make it beautiful. Yun ay para sa ikalalago natin spiritually. Para lalo tayong mapalapit kay Almighty Father at kay Jesus Christ. I did not tell you this from the beginning because I was with you. Sabi ni Jesus, hindi ko sa inyo ito binanggit nung una. Kasi kasama ninyo ako. So alam ni Jesus na protektado niya ang kanyang mga disciples. No? So physically kasama niya. Kaya hindi niya na sinabi sa mga kanyang disciples nung una pa lang. Dahil kaya niyang protektahan ang kanyang mga disciples.
Pero hanggang ngayon, kaya niya pa rin tayong protektahan through the power of the Holy Spirit. But now I'm going to Him who sent me. None of you asks me, sabi ni Jesus. Ngayon, babalik na ako sa nagpapunta sa akin dito sa mundo. Pero hanggang ngayon, wala nagtatanong sa akin, where are you going? Kung saan ako pupunta? Rather, you are filled with grief because I have said these things. Pero ngayon, malungkot kayo. Umiiyak kayo dahil sinabi ko sa inyo ang mga bagay na to, na aalis ako, na babalik ako kay Almighty Father. Nalulungkot kayo. Heartbroken kayo. Alam ni Jesus. Dahil si Jesus heartbroken din siya kung babalik siya kay Almighty Father, pero kailangan na niyang bumalik kay Almighty Father. Dahil kailangan matuto ang mga disciples niya. At yung mga disciples niya, pag natuto, yung mga disciples naman niya ang magtuturo sa ibang mga tao. At yung mga ibang tao naman na isinira nila ng gospel or word of God, sila naman ngayon ang magpapass ng kanilang mga katuruan doon sa mga next generation up to our generation. No? So, hindi natatapos ang salita ng Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. Hanggat may tao, hanggat may taong magtitiwala kay Jesus, tuloy-tuloy ang gawain ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Dahil nagtitiwala si Jesus Christ at si Almighty Father sa atin. Dahil nasa sa atin ang Holy Spirit. But very truly I tell you, it is good. It is for your good that I am going away. Para sa kabutihan ninyo. Kaya ako aalis. Yun ang katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Unless I go away, the advocate will not come to you. Pag hindi ako umalis, hindi darating ang Holy Spirit. Sabi ni Jesus. But if I go, I will send Him to you. Pero pag umalis ako, ipapadala ko siya sa inyo. Kaya wag kayong malungkot. Hindi ko kayo iiwan ng mga orphans. Meron pa rin mag-guide sa inyo, ang Holy Spirit. Ako at saka si Almighty Father, sabi ni Jesus. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin. Pag dumating ang Holy Spirit, siya ang magbibigay ng proof na ang mundo ay mali tungkol sa kanilang paggawa ng kasalanan. Mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, sa righteousness, at saka sa judgment. Hindi nila alam. Kaya kailangan dumating ang Holy Spirit. Dahil yung mga disciples, limited lang yung galaw nila, no? Na kung pupunta lang sila sa lugar na malapit, hanggang dun lang sa vicinity. Pero pag nasa kanila ang Holy Spirit, malawak ang kanilang mararating about sin, because people do not believe me. Hindi pinaniniwalaan si Jesus Christ. Kaya kailangan dumating ang Holy Spirit para mabigyan ng pruweba na mali ang kasalanan na ginagawa ng mga tao kasi ayaw maniwala ng mga tao kay Jesus. About righteousness, because I am going to the Father. Yung Holy Spirit ang magpo-prove sa atin sa kabutihan ni Jesus Christ kasi papunta siya kay Almighty Father. Where you can see me no longer, sabi ni Jesus. Hindi na natin siya makikita. So, nung tayo na to, mga disciples, hindi na makikita, no? Pero, darating ang times, tayo, makikita natin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Condemned na ang prince of this world. Sino ang prince of this world? Si Satan. Condemned na siya. Dahil si Jesus, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng buong mundo. At pag ibigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng buong mundo, makakondemned na si Satan. Limitado na ang kanyang galaw.
Kaya ngayon, yung mundo, magda-double time si Satanas, pasama na ng pasama ang mundo ngayon. So, dati, kung yung kasalanan ay pangkapitbahay mo lang, sa kapitbahay mo lang nagagawa mo, ngayon, tumatalon na sa ibang bansa, no? Nakakahawa na ang kasalanan kahit nasa ibang bansa through the internet. May magandang gawain ang internet, no? Nakakapag-share tayo ng Word of God, nakakabasa tayo ng Bible. Pero ginagawa din ni Satan itong internet as mode of or way to influence people to do bad things, to spread lies. Pero tayo, as followers of Christ, we will spread the truth. We will spread Jesus Christ, His goodness, and the righteousness of our Almighty Father. So makikita natin, iba ang follower ni Christ sa hindi follower ni Christ. Pag follower ni Christ, yung mga bagay na nagagamit mo, na utilize mo for the goodness of God at para sa ikapupuri ni Almighty Father. Ngayon, kung hindi ka follower ni Christ, na utilize mo ang internet, dahil madumi ang puso mo, na utilize mo ang internet to scam people, to do bad things, to influence people, to do perverted things. To slander. Pero, as followers of Christ tayo, we spread love. The love of Jesus and the love of the Almighty Father to people. I have much more to say to you, sabi ni Jesus. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo. More than you can now bear. Mas marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero mas marami pa kaysa sa inyong kayang tanggapin. No? Marami pang wisdom na kayang ibigay si Jesus. So, yung mga binibigay sa atin ni Jesus, mga mga kaya lang natin. Pero meron pang mas malalim na mga bagay na pwede si Jesus na sabihin sa atin, pero hindi niya sinasabi. But, when He, the Holy Spirit, or the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. Yung Holy Spirit ang magsasabi sa atin ng lahat ng katotohanan. Kaya malalaman natin ang lahat ng katotohanan dahil sa Holy Spirit. Si Jesus Christ, gusto niyang sabihin ang lahat, no? Pero hindi natin kayang i-grasp or maintindihan lahat. Kaya kailangan dumating ang Holy Spirit dahil mas magi-stay sa atin ang Holy Spirit ng matagal, at siya ang mag-explain sa atin. Kasi yung time ni Jesus dito sa mundo ay limited lang. Kaya yung Holy Spirit ang ipadadala niya. Yung Holy Spirit hindi limited ang time niya dito sa mundo. He will not speak on His own, yung Holy Spirit. Hindi siya magsasalita nang sa Kanya lang galing. He will speak only what He hears. Sasabihin ng Holy Spirit kung ano ang Kanyang nadinig. And He will tell you what is yet to come. At siya ang magsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. So, anong ibig sabihin ito? Na siya ang Holy Spirit magsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Yun yung prophecy. No? Ang Holy Spirit. Kung ano ang pinapasabi ni Almighty Father, sasabihin sa atin ng Holy Spirit. Kung anong gusto ipasabi ni Jesus Christ, ipapadala sa atin ng Holy Spirit. At nananahan si Jesus Christ sa puso natin. Kaisa ng Holy Spirit, si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. At ang kasalanan na hindi mapapatawad ay ang pagmamock sa Holy Spirit. Hindi mapapatawad yun kahit kailanman. Kung si Jesus Christ may nagmamock sa Kanya or pinapersecute siya or sinasabihan siya ng kasamaan, kahit na si Almighty Father, napapatawad yun. Minumura ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ.
mapapatawad. Pero, pag ang Holy Spirit ang minura, ang binastos, hindi mapapatawad yon ng ang kasalanan na yon. Dahil, ang Holy Spirit, galing kay Almighty Father. Marami ng tao ang nabigyan na ng sample ng Holy Spirit. Dito sa Bible, no, may nabigyan na ng sample ng Holy Spirit. Sa Book of Acts, di ba? Yung mag-asawa. Sino nga yung mag-asawa na yon? Si ano nga ba yon? Yung hindi siya nagbigay ng tamang bilang kay Peter. Ng kanyang napagbentahang lupa. Si Ananias at saka si Sapphira, dahil sa kanilang kasinungalingan, hindi sila napatawad ng Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ang kanilang pinasinungalingan. Kaya sila ay namatay. Right then and there. He will glorify me, ang Holy Spirit, because it is from me that He will receive what He will make known to you. I-glorify ng Holy Spirit si Jesus Christ kasi manggagaling kay Jesus Christ ang lahat ng kanyang, ang malatatanggap lahat ng Holy Spirit kung ano ang dapat na isabihin sa atin or ipaalam sa atin. All that belongs to the Father is mine. Sabi ni Jesus, lahat ng kung ano ang meron si Almighty Father, kay Jesus Christ yon. Sabi ni Jesus Christ, that is why I said, the Spirit will come from me, what He will make known to you. Kaya sinasabi ko na ang Holy Spirit ay matatanggap ninyo galing sa akin kung ano ang gusto kong ipasabi sa inyo. Kasi kung ano ang na kay Almighty Father, akin yun. It belongs to me. Sabi ni Jesus Christ. So si Jesus Christ is also God like our Almighty Father. Jesus went on to say, in a little while, you will see me no more. And then after a little while, you will see me. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng sandaling oras na hindi nyo ako makikita. Yun yung mamamatay si Jesus Christ, papatayin siya. Pag namatay siya, 3 days siyang hindi makikita. And then, after a little while, you will see me. After 3 days, makikita uli si Jesus Christ in the flesh. At this time, some of these disciples said to one another, what does he mean by saying, in a little while, you will see me no more, and then after a little while, you will see me? Anong ibig sabihin ni Jesus, no? Nasabi niya na sa sandali na lang, hindi siya makikita, pero darating ang panahon ng oras na sandali na makikita natin siya. At ano yung sinasabi ni Jesus Christ? And because I am going to the Father, ano yung ibig sabihin niya na pupunta siya sa kanyang tatay? They kept asking. So, lagi nagtatanong ang kanyang mga disciples. What does he mean by a little while? We don't understand what he's saying. Hindi namin naiintindihan. Sabi ng mga disciples, nag-uusap-usap sila. Si Jesus Christ, alam niya na may gustong itanong sa kanya ang kanyang mga disciples. Alam niya, no? So si Jesus Christ, alam din niya tayo kung may mga gusto tayo na itanong, kung meron tayong mga requests, alam ni Jesus Christ. Dahil tayo ay pinili ni Jesus Christ. Jesus saw that they wanted to ask him about this, so he said to them,
Are you asking one another what I meant when I said in a little while? Nag-uusap-usap ba kayo? Nagtatanong ba kayo kung anong ibig sabihin ko ng in a little while? Kasi alam ko na may gusto kayong itanong sa akin. Yun ba yun? I said, in a little while, you will see me no more. And then after a little while, you will see... And then after a little while, you will see me. Yun? Tanong ninyo sa akin. Sabi ni Jesus, very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. Sabi ni Jesus Christ, ang totoo, sasabihin ko sa inyo, na kayo ay iiyak at magluluksa. Pero ang buong mundo ay magsasaya, magse-celebrate sila. Kaya iiyak ang mga apostles or mga disciples kasi nga papatayin si Jesus Christ. Pero yung world ay magre-rejoice. Yung world, ang ibig sabihin ng world, yung mundo na to, yung mga Pharisees, yung mga taong gusto magpapatay sa kanya, yun naman ang magse-celebrate kasi pinatay nila, ang papatayin nila si Jesus Christ. Pag namatay si Jesus Christ, magse-celebrate sila. You will grieve, sabi ni Jesus Christ. Magluluksa kayo, but your grief will turn to joy. Pero yung kalungkutan ninyo ay mapapalitan ng kaligayahan. Sabi ni Jesus Christ. Kasi hindi si Jesus Christ mag-i-stay na patay, kundi mabubuhay siya after 3 days. So verse 21, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. So inihalin tulad, gumamit na naman si Jesus Christ ng figure of speech, no? Inihalin tulad niya ang mangyayari sa isang babae na malapit ng mga anak. So pag malapit ng mga anak, meron siya mga labor pains. Kasi darating ang oras niya para mga anak. So may pain yon. Pero, but when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. Pero pag nanganak na siya, mawawala na yung pain na yon at mapapalitan niya ng joy. Kasi dumating na ang kanyang anak dito sa mundo. Yun ang sabi ni Jesus. So, inihahalin tulad ni Jesus yung kanyang pagkamatay sa birth pains, no? So, pag namatay siya, may birth pains. Pero, pag na-resurrect na siya, buhay siya, magmuli, magiging joy ang kalungkutan. Kasi naipanganak na sa mundo ang bata or si Jesus Christ ay nabuhay magmuli. Yan ang ibig sabihin nun. So with you, now is your time to grieve. Sa ngayon, oras ninyo para malungkot. But I will see you again. Pero makikita ko kayo uli. And you will rejoice. And no one will take away your joy. Sabi ni Jesus, malulungkot kayo. Pero magiging masaya kayo. At yung kasiyahan na yon ay wala na makakaalis ng kasiyahan na yon sa puso ninyo. Sabi ni Jesus, in that day, you will no longer ask me anything. Sa oras na yon, wala na kayong itatanong sa akin. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Ito hinihintay natin, di ba? Yung whatever whatever my Father will give you, whatever you ask in my name. Ito hinihintay natin lagi, no? Gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Ibibigay sa atin ni Almighty Father. Pag ginamit natin ang pangalan ni Jesus Christ, kaya pag nagpipray tayo, in Jesus' name we pray, Amen. In Jesus' name we pray, Amen is yung Amen, truly, no? In Aramaic, it's Amen, A-M-I-Y-N, but in English, it is truly. My Father will give you whatever you ask in my name. So, pag nag-request tayo kay Jesus, kay Almighty Father, nananalangin tayo kay Almighty Father, ibibigay ni Almighty Father yun. Kung hihilingin natin yung ating mga request sa pangalan ni Jesus Christ, at dapat pag magpe-pray tayo with faith. Until now, you have not asked for anything in my name. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagdadasal o humihingi kay Almighty Father na sa pangalan ko.
Sabi ni Jesus, ask and you will receive and your joy will be complete. Humingi kayo kay Almighty Father. Mag-request kayo. Yung petition ninyo kay Almighty Father at inyong matatanggap yon. At ang inyong kasiyahan ay magiging kumpleto. Masasatisfy kayo. Sabi ni Jesus Christ. So verse 25, though I have been speaking figuratively, so sinasabi ni Jesus na gumagamit talaga siya ng figures of speech, no? So i-check nyo na lang kung ano yung mga figures of speech na ginamit ni Jesus Christ, simile, metaphor, paradox, personification. Maraming mga ginamit ng figures of speech ni Jesus Christ para turuan tayo, para madali niya ma-explain sa atin yung mga parables, yung mga turo niya about the Almighty Father, about the heavenly kingdom. Pero may mga tao na hindi pa rin maintindihan yon. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit para maintindihan natin ang salita ni Jesus Christ. Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language, but will tell you plainly about my Father. Darating ang panahon na hindi na ako kailangan pang gumamit ng figures of speech. At diretso ko nang sasabihin sa inyo tungkol kung ano ang tungkol kay Almighty Father. Nang plainly. Nang simple. So, kailan yun? Pagkasama na natin si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father in heaven. Makakaharap natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Kaya dapat natin pananalitihing malinis ang sarili natin at dapat tayo maging fruitful. In that day, you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. Sabi ni Jesus, sa oras na yon, hihiling kayo sa pangalan ko. Pero hindi ako ang magsasabi, hindi ko sasabihin na ako ang hihingi kay Almighty Father on your behalf. Naintindihan niyo yun? Hindi ako ang mamamagitan sa inyong panalangin. Gamitin niyo ang pangalan ko pero hindi ako mamamagitan dahil kayo mismo ni Almighty Father ang magkakausap. Sabi ni Jesus Christ, I am not saying that I will ask the Father on your behalf dahil kayo mismo, ibig sabihin ni Jesus dito, kayo mismo makakausap ninyo si Almighty Father. Pwede kayong lumapit kay Almighty Father, gamitin ninyo ang pangalan ko. No, the Father Himself loves you. Kaya nga idinugtong ni Jesus dito na si Almighty Father, mahal tayo. The Father loves you because you have loved me and have believed that I came from God. Mahal kayo ni Almighty Father kasi nagtitiwala kayo sa akin. Mahal ninyo ako at naniniwala kayo na ako ay galing kay Almighty Father. Sabi ni Jesus Christ. Kaya mahal tayo ni Almighty Father dahil naniniwala tayo kay Jesus Christ. Na siya ay padala ni Almighty Father, siya ang anak ni Almighty Father, siya ay Diyos din, gaya ni Almighty Father, at meron si Jesus Christ na authority to forgive sins. Yung mga prophet, wala silang authority to forgive sins. They only prophesy. Okay? Kagaya nga prophet, they only prophesy. Pero, ang paghihingi ng kapatawaran kay Almighty Father pa rin. Pero si Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao dahil God din siya. So, yun ang isang ding sign kung na God si Jesus Christ. Kaya wag natin sasabing prophet si Jesus Christ. Hindi siya prophet. He is God like the Almighty Father. I came from the Father and I entered the world. Now I'm leaving the world and going back to the Father. Sabi ni Jesus Christ. Galing ako kay Almighty Father. Pumunta ako dito sa mundo. Pumasok ako rito sa mundo. Ngayon, aalis na ako sa mundo na to at babalik na ako sa tatay. So, gaya ni Jesus Christ, tayo rin, pumasok din tayo sa mundo na to.
Pero darating din ang oras na babalik din tayo sa tatay natin, sa totoong pamilya natin. Kung nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, ganun na mangyari sa atin dahil si Jesus Christ ang way to the Father, the only way, the only true way, the true vine. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Si Jesus Christ. And then Jesus' disciples said, "Now you are speaking clearly." Sabi ng mga disciples ni Jesus. Minus, of course, wala dito si Judas, no? Kasi si Judas busy siya sa kanyang agenda. Sabi ng kanyang mga disciples, ngayon, simple na ang pagsasalita mo, hindi ka na gumagamit ng figures of speech. Now we can see that you know all things. Ngayon nakikita namin na alam mo na ang lahat ng mga bagay at hindi mo na kailangan pa na magtanong sa mga tao ng mga katanungan. Oh, now we can see that you know all things and that you don't even need to have anyone ask you any questions. Hindi mo na kailangan pang tanungin ka ng mga tao dahil alam mo ang sinasabi mo. At nakikita namin yon na alam mo ang lahat ng bagay. Sabi ng kanyang mga disciples. This makes us believe that you came from God. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala kami na ikaw ay galing kay Almighty Father. Sabi ng mga disciples. Do you now believe? Sabi ni Jesus. Jesus replied. So naniniwala na ba kayo ngayon? Sabi ni Jesus Christ. A time is coming and in fact has come when you will be scattered. Sabi ni Jesus, darating ang oras. At ang katotohanan ay ngayon na yung oras na yon na kayo ay magkakalat. Magkakahiwa-hiwalay kayo. Each to your own home. Uuwi kayo sa inyong mga bahay. Kasi yung mga disciples, hindi sila dumadalaw man sila sa kanilang bahay. Pero hindi talaga sila nag-stay sa kanilang bahay. Kasama nila si Jesus. 24/7. Nagtatrabaho si Jesus Christ kasama ang kanyang mga disciples. So, yung mga disciples niya, it's like his students. Each to your own home. Magkakanya-kanya kayo. Sabi ni Jesus, that dumating na ang panahon na magkakanya-kanya kayo, o iiwan niyo ako. You will leave me alone. Iiwan niyo ako mag-isa. Yet I am not alone, for my Father is with me. Pero hindi ako magiging mag-isa dahil ang tatay ko ang kasama ko. So, si Jesus Christ, kasama niya si Almighty Father. Hindi siya mag-iisa. So tayo ay mahal ni Almighty Father. Kung mag-isa man tayo, hindi tayo nag-iisa dahil ang kasama natin si Almighty Father. Kasama natin ang Holy Spirit. Kasama din natin si Jesus Christ. Kaya kung sa tingin niyo na nag-iisa kayo, hindi kayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus Christ, si Almighty Father, at ang Holy Spirit. Kaya lagi tayong magpe-pray para maging fruitful tayo. Lagi tayong nakadikit sa true vine. Para tayo ng mga branches na nagbe-bear ng fruits ay lalong lilinisin para lalong dumami ang fruits natin. I have told you these things so that in me you may have peace. Sabi ni Jesus, sinasabi ko ang lahat ng bagay sa inyo. Nang sa ganon, magkaroon kayo ng kapayapaan. Dahil sa akin, naggaling sa akin na kapayapaan. Sabi ni Jesus. Kaya nga si Jesus ang Prince of Peace. Siya ay nagdadala ng kapayapaan. Nagdadala ng pagmamahal sa kapwa-tao. Nagdadala ng tulong. Ni walang deceit na lumabas sa kanyang bibig na kasinungalingan. Wala. In this world,
you will have trouble. Alam ni Jesus na dito sa mundo, marami tayong pagdadaanan ng mga pagsubok, trials, tribulations, temptations, and whatnot. Halo-halo na. Mahihirapan tayo. Alam ni Jesus yan. In this world, you will have trouble. But take heart. I have overcome the world. Pero wag kayong malungkot. Kasi, napagtagumpayan ko ang mundo na to. Kung napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to, mapapagtagumpayan din natin dahil nakadikit tayo sa true vine. Sa Kanya tayo nagtitiwala at nagtitiwala din tayo sa ating tatay na mahal tayo. At kasama natin ang Holy Spirit. Kaya hindi tayo nag-iisa. Kaya kung meron mga pinagdadaanan sa buhay, huwag tayong malungkot. Na-overcome na ni Jesus Christ ang world na to. Napagtagumpayan niya. At hindi siya nagkasala kahit minsan. So kung napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to, ang makasalanan na to, mapagtatagumpayan din natin to. Nadadapa man tayo, na-stumble man tayo, tayo lang tayo, kapit tayo kay Jesus Christ. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Tunay na nagmamalasakit sa atin, na walang halong malisya, walang halong agenda man lang, kundi puros pagmamahal at pangunawa at kapayapaan ang binibigay sa atin ni Jesus Christ at ng tatay natin. Ang gagawin lang natin, magtitiwala tayo, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa kanila. Maniniwala tayo at mamahalin natin ang kapwa-tao natin. Mamahalin natin ng lubusan yung tatay natin. Irerespeto natin ang Holy Spirit at pagpapahalagahan natin ang ginawa ni Jesus Christ sa cross in Calvary. Yung kanyang body, no? Na sinisimbolize ng bread, yun ay ating tatanggapin. Magiging nutrients sa atin, spiritual life. Magiging kalakasan natin yun. Symbolically lang, no? Hindi yun na kakainin yung flesh. Kundi symbolic lang yun na sinasabi ni Jesus. Figures of speech yun. At tatanggapin natin yung wine na sinisimbolize ng kanyang blood. Na dahil sa blood ni Jesus Christ, malilinis tayo sa ating mga kasalanan, kahit makasalanan tayo. Tanggap tayo ni Jesus Christ dahil malilinis tayo ng kanyang dugo. Maraming tao na ang huminto sa paglilingkod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, huminto sa pagtitiwala. Pero marami ring tao ang bumapalit na nagtitiwala kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Tayo, as Christians, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Dahil yung hope natin, i-anchor natin, idikit natin sa true vine kay Jesus Christ. Dahil napunta siya sa mundo ito, na-experience niya lahat ng sakit, pasakit, physical, mental, emotional pain. Na-experience lahat ni Jesus Christ. Pero napagtagumpayan niya lahat ng mga pagsubok. So, ang kalakasan natin, kukunin natin kay Jesus Christ. Wala nang iba pa. Wala na tayong ibang tatawaging pangalan. Dahil ito ang nakalagay sa Bible, ang salita ng Diyos, na buhay hanggang ngayon. Pilit na sinusunog ng mga tao ang Bible. Sinisira, pilit na sinisira. Pero hindi nila magagawa yan. Dahil buhay ang salita ng Diyos. Buhay ang Holy Spirit. Buhay si Almighty Father. Buhay si Jesus Christ. Hindi nila mapipigil ang salita ng Diyos. Hindi na mapipigil ang creator of this world, ang creator natin, ang tatay natin.
Thank you, and God loves us all so much.